Alright, welcome back mga kadyan. Ito po ang inyong lingkod, kaya Johnny and Johnny Tortilla. Dito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang ula. So magandang umaga mga kadyani. Sa mga newbies, please subscribe, like, share, hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito upang ma-update po kayo sa mga usapang online lending apps at mga usapang utang at mga karapatan ninyo laban sa mga paglabag ng mga ola sa inyong inyong karapatan bilang isang borrower at doon sa mga unfair debt collection practices na ginagawa nila mga kadyani. So sa mga solid subscriber, maraming salamat po sa patuloy at walang sawang pagsuporta at pagtangkilik dito sa ating channel. Dahil dyan syempre kahit ano gagawa tayo ng mga sagot at tanong at sagot sa inyo na kailangan nyo malaman kung ano yung dapat nyo gawin kung sakasakaling kayo ay nahaharap sa sitwasyon na kayo nahaharas, no? Kayo ay nagkakaroon ng kaunting problema o masamang sitwasyon dito sa mga ola mga kadyani. So payo ko lang ulit tapos siya may antok pa ako. Nagigising lang. So yung payo ko lang ulit mga kadyani, lahat yan may saktong panahon o tamang panahon matatapos din po ang inyong mga suliranin na nahiraman ninyo sa mga ola. Tandaan ninyo, hindi yan habang buhay. Yan ay may panahon lamang at kung sakaling talagang hindi nyo kayang bayaran dahil sa taas ng interes, wag po kayong matakot. Kung kayo sasampahan ng kaso, wag kayong kabahan, wag kayong matakot sa mga sinasabi nila na mga kuha na ng pagbabanta dahil sa tagal ng aking pagre-research at bilang isang ola victim, lahat ng pagbabanta naman nila wala naman nangyari sa akin masama. Hindi naman ako nakasuhan, hindi naman ako nagkaroon na. Siyempre, problema lang talaga is yung mental stress na binibigay nila. Hindi lang sa akin, hindi lang sa atin, kundi sa mga taong walang kinalaman doon sa ating mga naging loan sa mga ola na ito mga kadyani. So yun lang, ingatan ninyo palagi. Hindi naman po natin sadya man makahiram sa kanila at pati mga kaibigan, kamag-anak at mga mahal natin sa buhay ay nadamay sa kanilang mga kalokohan, sa mapang-abuso nilang paniningil ay nararapat lamang po na bigyan din natin ng aksyon kung hindi na natin kaya yung binibigay nilang problema sa atin. So ayun, meron ako nakakita kasi dun sa ola page natin sa Fight Online Lending Sharks na page, no? Meron nagtanong na anonymous doon. Sabi niya kasi ito, sa dami ng nakikita ko na nagpapayo ng block, deactivate ng FB, change SIM, tanong lang, hindi kaya maging ebidensya ito ng pagtakas sa utang? Binibigyan nyo ba ng reason ang mga olas na mag-file ng estapa? I need your honest opinion. Sinagot ko na po ito sa page, pero isi-share ko po dito sa YouTube channel natin kung ano magiging opinion ko. Well, sino ba ang unang nag-disagree o yung lumalabag sa karapatan nung usapan na naging utang? Di po ba? Bakit nga ba nagpalit ng number? Bakit nag-deactivate ng Facebook page? Bakit hindi sumasagot sa mga calls? Bakit hindi sumasagot sa mga email? Ako pa naranasan ko yung ganun na wala pa nga mismo yung due date, yung tawag umaabot na ng 60 yung mga huli ko yata, something 64 yata. Maya't maya yun, umaga pa lang, wala pa yata doon sa oras ng kanilang limit na 6 to 10 ng maghapon. Umaga pa lang, mga 5 yata ang isa sa mga naranasan ko. Talaga napaka consistent nila sa pagtawag, annoying calls kung tawagin, annoying text na maya't maya ang matatanggap na kahit kausapin mo minsan yung iba nga kapag usap naman na maayos, pero sinasagot ng mga ola agent kapag kinakausap na maayos, minumura, naalipusta, pinagbabantaan, idadamay lahat. Hindi po ba? So ngayon, yung tanong niya is parang pinoprovoke ba natin na magsampa ng kaso yung ola? Ang tanongin mo yung ola kung kaya ba nila magsampa ng kasong estapa bago nyo tanongin yung borrower kung bakit nagkaroon na. Sana maayos muna yung nakikipag-usap. Hindi Ang nangyayari, wala pa sa due date, nahaharas na. Tulad ko, naranasan ko yan. Wala pang due date, naharas na ako. Nagawan na ako ng GC. Diba? Paano hindi ako magpapalit ng number? Paano hindi ako magde-deactivate? Paano ako gagawa ng bagong account? Diba?
Ito nga bago kong account na janitor sa FB, nagawa nila ng paraan, hinahanap nila ako. So, di ba? Hindi ko nga alam na biglaan na lang sa spam message ko, GC. Tapos na-post na pala ako. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Anong kasong estapa? Pero siguro kung pwedeng kasuhan ng estapa kung gusto nila yung mga Ola Farmer. Yung mga gumamit sa umpisa pa lang ng mga peking dokumento, mga IDs na ginamit nila para makapag-loan sa mga lending companies nila. Siguro yun ang kasuhan nila. Hanapin nila yung mga yun. Pwedeng kasuhan ng estapa. Dahil tandaan nyo, bago tayo mag-utang sa kanila, binigay na natin yung ating mga tunay na impormasyon, like yung mga IDs natin na tama ang impormasyon lahat doon, yung mga kailangan nilang impormasyon na kukunin sa ating mga cellphones, di ba? Ina-allowed nga natin yung mga contacts natin, hindi natin nalalaman na ibang tao pala ang kukunin nila, tatawagan nila, at hindi yung mga contact reference na ibigay natin sa kanila. Yung palang data privacy na. So ano magiging estapa roon? Sila ang pwedeng kasuhan. Na kaya nga sinasabi ko na dahil nga lumalabag sila sa unfair debt collection practices, sila yung dapat na una magpaliwanag dahil nga wala naman sa agreement, kagaya na sinabi ko ng huling video, wala naman sa agreement na once na hindi ka makapagbayad, may karapatan na ba silang i-post at ipahiya ka sa social media, di ba? Wala naman yun kahit haba-haba ng terms and conditions na babasahin mo ron na kahit English, wala akong nakita na papayag ang isang borrower na ipapahiya mo siya sa social media or ipopost o ipapahiya mo sa mga kaibigan, ibabalandra mo yung picture na hawak mo yung ID mo doon sa page ng barangay nyo para ipahiya ka, tawagan yung mga mahal mo sa buhay na sabihin na ikaw ang sisingilin dahil hindi nakakapagbayad yung loaner. Wala namang ganun. So yung paano magiging na pagtakas. Unang-una, mahalaga rin po yung pagde-deactivate ng FB. Bakit? Kasi hindi lang po yung sarili natin ang inaalagaan natin, kundi pati yung mga mahal natin sa buhay na maaaring madamay. Kaya nagpa-private tayo Ganun kahalaga yon. Kasi once na makakuha sila ng mga kaibigan ninyo na pwede nilang guluhin, guguluhin din ng mga yan. Silang laging tatawagan, laging itatag, pati nga sa trabaho ninyo kung public yan, tapos nakalagay yung pangalan ng workplace ninyo, di ba? Doon sila tatawag dyan, magko-comment yan mga yan, para sabihin na, eto yung empleyado ninyo ay scammer, hindi nagbabayad ng utang dito sa aming lending company, tapos hindi naman sasabihin kung anong lending company yung nagpo-post. Syempre mautak din yung mga yan, mga hinayupak ng mga Ola agent na yan para lang sirain yung reputasyon at pagkatao ng isang nanghiram na hindi lang umabot do sa kanyang pagkakautak. Yun lang naman ang pinaglalaban ko sa mga Ola victims. Hindi ako para sa mga Ola Farmer na Ola pa victim, diba? Yun yung aking opinion po do sa sinabi ito ng isang nagtanong na ito do sa Ola group page natin sa Fight Online Loan Sharks. Sa mga ganyan ganun kahalaga po yung mag-deactivate ka. Hindi para takasan yung utang. Never naman ako nagsabi sa inyo takasan nyo. Sinasabi ko is pangalagaan niyo ang inyong mga mental health. Yung kahalagahan ng pagpipribado ng mga mahal niyo sa buhay nga. Dahil maaring sila rin guluhin. Sa mga contacts ninyo na nakuha nila, kausapin nyo kung sakaling sila ginugulo na rin. Talagang totoo yan, nanggugulo yung mga yan. Kung talagang pagbabanta ang gagawin ng mga yan. Mas marami pa nga silang kaso kaysa sa atin na usapan natin is utang O, diba? Ang sa atin lang magiging pwedeng ikaso kung gusto nila is civil case. Yun lamang po. So yun mga ka-Johnny, itong yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at ito Johnny Depp. Usapang utang, usapang Ola.